Alam mo ba ang pinakamapanganib na salita sa mundo ng negosyo? Hindi recession, hindi competition, hindi yung pagkalugi. Ang pinakapanganib, kaya ko nang mag-isa. May kakilala na ba kayo ng mga negosyante na siya na ang CEO, consultant, driver, rider, customer service at lahat pa? Well, kung yan ang ginagawa ng isang negosyante, tsak ko na talagang ito ay stress ng negosyante. At ang pinaka nakakatakot, halos ng mga negosyo na sumasabog ay nangyayari within the first 2 years. So sa video na ito, pag-uusapan po natin anong kailangan natin gawin para maiwasan ang stress na negosyante. Pag-usapan po natin ang pinakamahalagang desisyon na kailangan po ninyo bago kayo ay nagnegosyo. If you start a business, the reality is this. Ang reality, ang mag-uumpisa niyan talaga ay ikaw. For example, kung may karenderya ka, ikaw mamamalengke, ikaw magagayat, ikaw maglilinis, ikaw magluluto, ikaw maghahanda, ikaw yung magsaserve, ikaw rin yung magko-close ng tindahan, ikaw lahat yan. Pero darating ang panahon, kailangan hindi pwedeng ikaw na lang. Darating ang panahon, pag lumalaki negosyo mo, kailangan mag-hire ka na ng tao na taga-palengke, taga-linis, taga-gayat, di ba? Taga-luto. So, ikaw ang pwede na mag-manage para magpalaki ng negosyo. Like for example, car manufacturer ng Ford. Ang may-ari si Henry Ford. Hindi nagtayo ng kumpanya na mag-isa. Ganon din si Steve Jobs. Hindi siya nag-code ng iPhone ng isa. May-ari ng mga real estate company. Hindi sila nagtayo at nag-build ng bahay na mag-isa. Ang pinaka-successful na mga negosyante sa buong mundo, lahat sila ay may tinatawag na team. TEAM. Ang isang pag-aaral po ng Harvard University, sinasabi niya, ang mga negosyong na may strong team ang pinakamalaki at pinakamatibay na negosyo. Hindi to opinion, ito ay data. Bakit kaya marami pa rin negosyante ang nagsusolo hanggang ngayon? Number 1, natatakot sila gumastos. Yung parang mindset nila, naku, dagdag gastos lang naman yan. Pangalawa, control issues. Parang natatakot sila ni pagkatiwalan. Baka natatakot sila na masira yung kalidad or if not, mapagnakawan. Pangatlo, trauma. Kasi nagtiwalan sila dati, nasaktan, kinupitan, ninakawan, at ayaw nang magtiwala muli. Pero ang totoo, ang solo entrepreneur, you can build it, but there is a limit and ceiling. At sino yung ceiling at limit? Ikaw po. Kasi you can only work 10 to 12 hours a day. Isang utak, isang katawan. At ang negosyo na yan, ang nangyayari po niya, pag solo entrepreneur ka, alam mo nangyayari yan, the moment you stop working, you stop earning. So, ano po ang pinaka-ending niyan? You become an employee of your own company. Hindi ka pwedeng magbakasyon, hindi ka pwedeng magkasakit. Diba? Hindi ka pwedeng mag-alyu-alyu. Napakahalaga na magbuo tayo ng team. Ang team kasi ang pwedeng magbigay sa iyo ng oras. Ang team sa iyo ang pwedeng magbigay sa iyo ng ginhawa pag lumalaki ng negosyo mo. At ang team ang pwedeng magpalaki ng negosyo mo. Pero ito yung nakakagulat. Hindi lahat ng team ay maganda. Maraming negosyante rin na nag-hire na mga tao na hindi naman tama at if not, kamag-anak, pero ang nangyayari niyan, imbis na gumanda ang negosyo, lalo pa silang ika nga napasama. Siguro ang pinakamalaking pagkakamali sa pagtatayo ng team, number 1, nag-hire ng kaibigan o kamag-anak incorporated dahil naawa sila. Number 2, hindi nila binigyan ng malinaw na job description, di ba? Or number 3, hindi nila tinuruan kung anong gagawin nila at wala sila talagang sistema. Ang team ay hindi solusyon kung wala kang sistema, wala kang tamang tao at wala kang tamang education. Mas marami pang problema ang nakikreate kesa nasosolve. Kaya nga bago pa natin i-reveal kung anong sikreto sa pagtayo ng team, kung gusto mong matuto kung paano mag-save, mag-budget, mag-invest, magpalago ng pera at magtayo ng negosyo, gumawa na kami ng isang community na tinatawag natin na TYL Community. Sa TYL Community, gagabayan ka namin for 12 months, no? Bibigyan ka namin ng guide, hindi ka mag-isa, kundi may kasama kang support system, pati lahat ng mga tools and information in order for you to become successful sa iyong financial journey ay nandun na. So to know more about TYL, just type TYL na lang sa comment section. So ano po ang lesson? Tanong, paano ba tayo makakatayo ng team na talaga para tayo ay tulungan? Number 1, mag-hire ka ng mga tao na hindi mo talaga kayang gawin at hindi mo gustong gawin. Karamihan kasi ng negosyante nag-hire para sa mga bagay na talagang hindi nila kaya. Yung nag-hire sila ng mga taong na mas matatalino sa kanila. Bakit po? Kasi hindi nila alam gawin yan at saka wala na silang oras gawin. At yung oras na ilalagay nila sa paggawa nun, pwede nilang ilagaan sa mga iba pang bagay na para sila ay maging productive. Let me suggest to you, get a piece of paper and a pen right now. Ilista mo lahat ng mga bagay na una, hindi mo kayang gawin, at number 2, na hindi mo na dapat gawin. Billion lesson number 2, ang team ang pinaka-soul ng iyong negosyo.
hindi lang ang sistema. Kahit na may maganda kang sistema, pag wala kang tamang tao, alam mo, walang mangyayari. That's the reason why you need to hire the right people and put them at the right place. Bakit? Hire the right people, put them in the wrong place, it's a mistake. Hire the wrong people and put them in the wrong place, it's a disaster. Kaya ang tanong, yung hire mo bang tao ay siya ba ay tamang tao at tamang lugar na ilalagay mo? Kaya kailangan pag-isipan mo muna. Billion lesson number 3, ang pinakamahalaga mong trabaho bilang leader ay huwag gumawa ng trabaho ng iba. Kasi minsan ito po nangyayari, which also happened to me. Nag-hire ako ng tao pero pag hindi kayang gawin ng trabaho, ako na lang nagagawa para sa kanila. Guilty? Sino sa inyo guilty? Pakitype na lang guilty. Kasi ayaw mong bitawan. Kasi iniisip mo na magaling ka. Kasi hindi ka nagtitiwala. Pero ang katotohanan, ang leader na gumagawa ng trabaho ng kanyang team ay hindi leader. Isa siyang tinatawag na micromanager. Kaya nga, ang trabaho mo as a leader, number 1, set the direction. Give them the resources. Give them the proper training and instruction. And trust them to deliver. Kaya nga, very important yung tinatawag nating responsibility and accountability. Sino ang taong responsible? Sino ang gagawa? At sino naman accountable? Sino naman po ang magmamonitor to make sure yung ginagawa ay tama. Kaya again, there are 2 things na kailangan natin, responsibility and accountability. Ngayon, ang tanong ko, ikaw, anong uri kang negosyante? Ikaw ba yung may tipong hawak ng lahat, lagi kang pagod, lagi kang overwhelmed? O yung tipong ikaw yung isang negosyante na tinatrust mo yung tao, meron ka ng sistema. Alam mo, ang pinakamalaking investment mo sa negosyo ay hindi equipment, hindi office space. Ang pinakamalaking investment mo, una, sa sarili mo, at pangalawa, sa tamang tao na sa tabi mo. Kaya kung gusto mo pang matuto ng tamang hakbangin talaga sa pagnenegosyo, bisitahin mo na lang yung link sa comment section and join my community sa The Yayamanin Live program so that we will be able to help you to guide you with your entrepreneurship journey. At kung may kakilala ka sa mga tinatawag nating solo entrepreneur na kailangan marinig ito, i-share mo na itong video na ito. Baka kailangan nila ito ngayon na mapakinggan. Alam mong hindi ka nag-isa. So, yung mga learning ko doon, so far is nagkaroon ako ng clarity kung ano bang dapat kong unahin sa mga bagay-bagay na para ma-reach ko yung financial freedom na gusto ko. Nagkaroon ako ng sense of direction. Yun nga yung sa paulit-ulit niya sinasabi na cheap method, na sobrang simple lang pala talaga. Pero sobrang pinapakomplicate lang natin. So, doon sa TYL, parang ramdam mo na every time na uma-attend ka ng mga meetings sa mga seminar nila, alam mong hindi ka nag-isa. Parang meron kang makakasama na kasabay na nag-aaral ng mga bagay na to para mag-improve. Ang mai-share ko lang sa TYL is marami kang matututunan about finances, about budgeting, about mindset, how to handle your finances, how to invest your income properly para mag-grow ito, mag-multiply, and it will work for you. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.